Nakaluhod siya ng bahagya sa harap nito. I'm just helping you, Andy. Casual na sagot niya. Hindi na ito nakatanggi nang hatakin niya pababa ang shorts nito, kasama ng panty nito. Bakit mo isinali yung Hindi nito itinuloy ang sasabihin sana. Mababasa pati yung kumot kapag hindi mo hinubad lahat. Nagmamadaling inayos nito ang kumot sa katawan saka umupo na sa kama. Pwede ba? Hayaan mo lang yung mga damit ko. Inis na sabi nito. What's the fuss, Andy? Nakita ko na pati ang mga tinatakpan nito. Nagulat na lang siya nang tumama sa likod niyang isang sapatos nito. Shut up! Hindi na maipintang mukha nito sa galit. Pinulot niya na lang din ang sapatos na itinapon nito sa kanya saka inilagay iyon sa tabi. Siya na rin ang kumuha ng naiwang sapatos na suot nito. Inirapan lang siya ni Andy. Ibinigay niya ang mga unan na nakita sa kahon. Make yourself comfortable. Habang hinihintay natin bumuti-buti ang mga binti mo, kasabay ng pagtila ng ulan. Hindi na ito nagsalita pa. Siya naman ang naghubad ng basa ng shirt habang nakatalikod dito. Umuwi ka na nga sa bahay mo. Hindi niya maiwasang matawa sa sinabi nito. Itinabi niya sa basang damit nito ang shirt na hinubad. Humarap na siya rito. Nakita niyang mahigpit na paghawak nito sa kumot habang matalim ang tingin sa kanya. Yumuko siya para hubarin naman ang pantalon na suot. You're taking advantage of the situation. Nagngingit-ngit na sabi nito. Saglit na tumingin siya rito saka ibinaba ang zipper ng pantalon. Hindi lang ikaw ang nilalamig, Andy. Wala na siyang narinig pa rito. Tumalikod dito sa kanya. What a birthday. I'm celebrating it wearing my birthday suit. Dugtong pa niya. Don't you dare remove your underwear. Warning ni Andy na nakatalikod pa rin sa kanya. Hindi siya sumagot, na ngayon ay hawak na sa kamay ang kahuhubad lang na brief. Ni hindi na siya kumilo sa kinauupuan niya. Natatakot siyang baka mabitiwan na lang niya bigla ang buhol ng manipis na kumot. Sa nipis nun ay damang-dama pa rin niya ang napakalamig na hangin sa balat. Can I have one pillow? I'm butt naked. Napangiwi siya sa narinig. Sinabi na nga ba niyang wag nitong hubarin lahat ay naghubad pa rin ito. Kinuha niya ang unan sa kapabagsak na inilagay sa tabi niya nang hindi ito nililingon. Naramdaman niya ang bigat ng pag-upo nito sa tabi niya. Baka tuluyang bumigay ang kama sa bigat mo. Sabi niya nang marinig ang malakas na lingit-ngit nun. Tumawa ito. I'm sure I look silly sitting here naked. It is so cold. Hindi nakatulong ang unan na inuupuan ko ngayon. You might want to share the blanket with me. Kumunot ang noo niya. Napatingin siya sa kumot. Kasya naman yata ang dalawa doon. Pero alangan namang silang dalawang susukob doon. Pareho silang hubad. Hindi niya ito inimikan. Bahala itong manigas sa lamig. Wala na siyang narinig pa mula rito. Nanindig ang balahibo niya nang umihip uli ang napakalamig na hangin. Mas lalo niyang idinikit ang kumot sa katawan. Hindi pa rin nagsasalita si Sid. Medyo nakukonsensya siya. Dahil nga hindi pa rin niya kaya ang lamig kahit nakabalabal na siya ng kumot. Paano na lang ito? Dahan-dahan siyang lumingon dito. Nakita niya itong nakataas ang dalawang paa sa kama habang yakap-yakap ang sarili. Nasa mga braso nito sa ibabaw ng tuhod ang baba ng lalaki. Napatingin siya sa katawan nitong gumagalaw-galaw. Nanginginig nga ito. Napalunok siya. Ayaw na tuloy siyang patahimikin ang konsensya niya. Marahas na humiga siya saka inalis ang pagkakabuhol ng kumot sa katawan. Hinawakan niyang magkabilang dulo saka umusog palapit dito. Kinuha niya ang isang unan para siya ring maging upuan niya, para mas mahila niya ang kumot papunta sa katawan ng lalaki. Napalingon si Sid sa kanya nang inilapit niya ang isang kamay sa kabilang balikat nito, para ma-share ang kumot dito. Mabilis na hinawakan ni Sid ang kabilang dulo ng kumot. Kailangang magdikit ang mga braso nila para magkasya silang dalawang baluti ng kumot na yun. Hindi rin siya nagsasalita. Kanya-kanya sila ng hawak ng magkabilang dulo ng kumot. Masakit pa rin ba ang binti mo? Mas lalong naninindig ang balahibo niya na magsalita ito. Dahil magkadikit na nga ang katawan nila, iramdam niya ang init ng hininga nito sa pisngi niya. Nakatulong bahagya ang pagkakadikit nilang yun para maibsan ang lamig dahil damang-dama na rin niya ang init ng balat nito na nakadikit sa kanya. Sinubukan niyang igalaw ang mga binti. Nawawala na nga ang sakit kahit nalalamigan pa rin ang mga yun. Konti na lang. Katahimikan uli. Tumingin siya sa bintana. Makulimlim pa rin ang langit. Kokonti na lang ang natitirang liwanag dahil sa sama ng panahon.
Nagulat na lang sila nang biglang nilipad ng hangin ang kalahati ng bubong ng kubo. "What the?" Napamurang sabi ni Sid. Pareho silang napatingala. Mabilis na binasa ng ulan ang kumot na gamit nila. "Dito ka sa side ko para wag kang mabasa masyado." Mabilis na tumayo si Sid. Napatayo na rin siya at lumapit nga sa pwesto nito. Hindi na niya masyadong alintana kung nasilipan ba siya or ano. Pareho rin naman silang nakahubad. Natatakpan na siya ng katawan ng lalaki. Ang kumot na nagsisilbi sana nilang pangtanggal kahit konti ng lamig ay basa na rin. Kahit nahaharangan ng katawan ni Sid ang ulan na dinala ng hangin sa kanila, ay nababasa pa rin siya. Worried na napatingin sa kanya si Sid. "Kamusta ang mga binti mo?" Nakayuko lang siya para wag tumama ang ulan sa muka. "Okay lang. Pumunta ka muna dun sa sulok na may bubong pa at itutulak ko lang ang kama dun." Tumayo na ulit ito. Binitiwan na nito ang kumot. Iniiwas niya agad ang tingin dito nang hindi na natatakpan ng kumot ang kahubdan ng lalaki. Inalalayan siyang tumayo ni Sid. Dinala siya sa pinakagilid ng kubo. Mabuti na lang at hindi na gaanong masakit ang mga binti niya. Nanatili siyang nakatayo sa sulok. Para itong Greek god na walang saplot. Habang itinutulak papunta sa kinaroroonan niya ang kama. Agad na tumabi ito sa kanya para makaiwas na sa ulan sa walang bubong na parte ng kubo. Ang awkward na nakatayo ito na basang-basa sa tabi niya. Inayos ni Sid ang tuyo na unan para maupuan niya. Pinunasan din ito ang nabasang parte ng kama gamit ang punda ng isa pang unan. Mas nilalamig siya dahil sa basang kumot na nakabalabal sa kanya. Napatingin siya sa kalangitan. Mas lalo pang dumilim ang paligid. Inakyat niya ang dalawang mga paa sa kama sa kanya inalis ang kumot sa katawan. Niyakap niya ang sarili para pagtakpan pa rin ang maselang bahagi ng katawan niya. Napatingin si Sid sa kanya nang umupo ito sa tabi niya. Napatitig siya sa basang-basang buhok nito. Tumutulo pa ang tubig galing doon pababa. Sa gitna ng malamig na panahon ay biglang uminit ang buong katawan niya. "You know, there's a way we can make ourselves warm." Mahina ang boses na sabi nito. Binawi niya ang mga mata rito. Niyakap niya lang ng mas mahigpit ang sarili nang maramdaman ng malamig na hangin sa exposed na likod niya. Naramdaman niyang tumayo ito. Narinig niya uli ang langit-ngit ng kama. Nagulat na lang siya nang yakapin siya nito. Lumipat pala ito ng pwesto sa likuran niya. Nakaunat ang dalawang binti nito sa gilid niya. Napakislot siya nang maramdaman ng mainit na katawan nitong nakadikit na ngayon sa likuran niya. Naibsan nga nun ang lamig dahil pumalit ang init na dumadaloy na sa buong katawan niya. Pilit niyang pumiksi at itinulak ito ng siko niya, pero hinawakan lang ni Sid ang mga braso niya. "We both need this." Bulong nito sa tenga niya. Hindi niya napigilang mapasinghap lalo na nung dumikit ang bibig nito sa isang tenga niya nang sabihin yon. Hindi na siya kumilos pa. Pinanatili niya ang mga brasong nakayakap sa mga tuhod niya. Dinig na dinig nila ang parang pinipigilan nila na paghinga. Dumako naman sa isang binti niya ang isang kamay nito para hilutin uli iyon. Hindi na siya tumutol dahil napaparelax nito ang pag-contract ng muscles niya sa bahaging yon. Gumalaw na rin ang isang kamay nito para hilutin ang kabila niyang binti. Hindi pa rin siya kumikilos sa kinauupuan niya. "Sid!" Gulat na sigaw niya. "It has a mind of its own, Andy. I can't just say get down, boy." Paanas na sabi ni Sid na ang tinutukoy ay ang dumidiin sa likod niya. Tatayo na sana siya pero yumakap na muli ang braso ni Sid sa kanya. "Stay. We both save ourselves from this cold." "Stop poking me with your... Wait." Tatakpan ko na lang ng unan. Alam niya na tahimik itong natawa sa sinabi nito. Kumilos nga ito sa likod niya. Pagkatapos ay niyakap siyang muli. Hindi na nga niya nararamdaman ang pagdiin-diin ng alaga nito sa likod niya. Naramdaman na lang niyang dumako sa mga sugat sa braso niya ang isang kamay nito. Hinahaplos nito ang mga bakas ng kalmot at diin ng kukuroon. Why did Chantal do this? Bakit kanya sinugod? Do you really have to ask that? Alam na alam mo ang sagot. Nagsaselos ang fiancé mo. I told you, hindi na matutuloy ang kasal. Putol agad nito sa kanya. Inis na hinawi niya ang kamay nito sa braso niya. Wala akong pakialam. Buhay niyo naman yan. She snapped. Napapitlag siya nang biglang maramdaman ang kamay nito sa tiyan niya. Isiningit nito iyong kahit nakaharang ang mga braso niya. Bigla niyang ibinaba ang mga paa sa sahig para lang alisin ang dalawang braso nitong nakapulupot sa tiyan niya. This is sexual harassment.
Nahihirapan siyang tanggalin ang mga braso nito. Nang matanggal ang mga yun ay tumayo siya. Bago pa siya makalayo ng tuluyan ay hinila nitong isang kamay niya kaya napadikit ang mukha niya sa dibdib nito. Tumayo rin pala ito agad. This will only be harassment kung ayaw mo. Ayaw mo ba? Hinawakan ni Sid ang mukha niya para mapatingala siya rito. Kakawala sana ulit pero hindi na nakakilos ng magtama ang mga mata nila. Aware na aware ang pakiramdam niya sa magdidikit na hubad nilang katawan. Humaplos sa pisngi niya ang kamay nito. Dumaos-dos yun papuntang leeg niya. Napapabilis na ang paghinga niya. Dalawang kamay na nitong humahaplos sa magkabila niyang braso. Napalunok siya ng unti-unting bumaba ang mukha nito sa kanya. Napaawang ang bibig niya ng malapit na malapit ng mga labi nito sa kanya. Namimigat ang talukap ng mga mata niya kaya't kusang pumikit ang mga yon nang lumapat na ang labi nito sa kanya. Mainit at malambot ang mga labi nito na humalik na sa labi niya. Marahas na umungol ito nang buksan niya ang bibig para anyayahan ang bibig nito sa kanya. Lumapat na sa batok niya ang isang kamay nito. Siya naman ang napaungol ng mahina na napahawak naman sa kamay na nakahawak sa batok niya. Hindi na siya tumutol nang hilahin siya ni Sid. Umupo ito sa kahoy na upuan sa harap ng kama. Inalalayan siya nitong kumandong dito ng paharap. Nilayo niya ang mukha rito para lang umungol uli. I want to take our time. Hinihingal na sabi ni Sid sa kanya. Pagkasabi na hinila uli nito ang batok niya para halikan siya sa bibig. Napatingala siya nang bumaba ang bibig ni Sid sa leeg niya. Napapikit siya habang napaawang ang mga labi ng dilaan nitong leeg niya pababa sa balikat. Napapahalinghing siya. Sunod-sunod ang malalakas na ungol niya. Gigil na gigil ang bawat sandali. Yumakap na ang dalawang kamay niya sa leeg nito. Kusa namang gumagalaw ang katawan niya sa ibabaw nito. Marahas na napaungol ito. Iniangat niya konti ang katawan para mabigyang laya ito. Hinihingal na napahiyaw pa ito. Napahigpit ang yakap niya rito. Umuungol siya habang patuloy ang paggalaw ng katawan. Nagulat na lang siya nang tumayo ito at kinarga siya para ilipat sa kama. Pinahiga siya nito. Dama pa niyang basang kahoy sa likod niya. Ibinuka pa nitong lalo ang mga hita niya saka tumingin sa kanya. Hindi pa man lumapat ang bibig ay napaigtad na ang katawan niya. Napasabunot siya sa buhok nito dahil sa pagnanasang pinukaw nitong muli sa kanya. Nalulunod sa malakas pa rin na ulan ang malakas niyang ungol. Halos mabaliw siya sa matinding sensasyon. Pagkatapos ng 7 taon ay sakalang niya naranasang muli iyon. Maririnig na ang tunog na nilikha ng paggalaw. Andy, I miss you. Maungol na sambit nito. Sid, paimpit na ungol niya sa pangalan nito. Sakalang siya medyo nakahinga nang tumigil ito sa pagpapakasasa sa kanya. Napahigit siya ng hininga nang ibinuka nitong muli. Napalunok siya ng ilapit nito. Napapikit ulit siya ng dumikit. Pareho silang napaungol nito ng ilang segundo. Napahawak agad siya sa mga braso nito nang itukod nito ang mga kamay sa kama. Nagkatitigan sila ng dumiin ito. Damang-dama niya, parang humihingi ito ng permiso sa kanya. Tumangulang siya saka pumikit. Umungol pa itong muli. Hinanap ni Sid ang bibig niya para halikan uli siya. Bumilis ito't kaya't napapaungol na siya habang naghahalikan sila. Yumakap na siya sa katawan nito. Ang pakiramdam niya ay nasa sukdulan. Napahiyaw pa ito sa sensasyong nararamdaman. Nang sa tingin niya ay tapos na ito'y bumangon siya at pumunta sa bahaging walang bubong. Binasa niya ang sarili ng ulan at hindi alintana kahit hubad pa rin siya. Inalis niya ang mga bakas ng likidong ibinuhos nito sa katawan niya. Nagulat na lang siya nang nakatayo na rin sa likod niya si Sid, yakap-yakap siya sa tiyan. Stop it! Pilit niyang inaalis ang mga braso nitong nakapulupot sa kanya. Hindi naman ito nagpatinag. Para silang nagsha-shower sa ilalim ng ulan. Let me help you clean yourself. Walang anumang sabi nito. Pinupunasan nga nitong mga bahaging binasa nito ng likidong galing dito. Hindi na nila nararamdaman ang lamig na nararamdaman nila kanina. Bago pang mainit nilang tagpo. Sid, tutol niya pero hindi ito tumitigil sa paghaplos doon. Na para bang hinuhugasan iyon sa pamamagitan ng ulan. Parehong nanigas ang katawan nila nang makarinig sila ng sasakyang papalapit. Agad na lumayo siya sa lalaki at kinuha mga damit niya sa bintana. Nagmamadaling isinuot niya ang mga yon. Si Sid naman ay kalmado lang na kinuha na rin ang mga basang damit nito. Sid! Narinig nila ang boses ni Chantal. Shirt pa lang ang naisuot ni Sid noon.
Bilisan mong pagbibihis. Pinandidilatan niya ito ng mga mata ng parang pagong itong kumilos. I don't mind if makita niya tayo. Pakibit balikat na sagot nito. Inis na itinapon niya rito ang brief nitong nakita niyang malapit sa kanya. Natatawa na sinalo iyon ni Sid. Narinig niya ang tunog ng isang kabayo. Mabilis na sinilip niya yun sa bintana. Nakita nga niya si Greco na binalikan pala siya kahit umuulan. Napangiti siya rito. Sid! Boses uli ni Chantal. Mabilis na lumabas siya sa kubo para puntahan ng kabayo at maiwasan si Chantal. Bago pa siya makalabas ng tuluyan ay nagsalita si Sid. Thanks for the gift. This is the best gift ever. Masama ang tinging ibinalik niya rito bago lumabas. Agad na tinakbo niya ang kinaroroonan ni Greco. Mabuti na lang at hindi na sumumpong uli ang pulikat niya nang mabilis na sumakay siya rito. Nagkatinginan pa sila ni Chantal nang madaanan niya ang sasakyan nitong papunta sa kubo. Ang hula niya ay pumasok uli ito sa lupa niya para hanapin muli si Sid sa pamamahay niya. Nang makitang walang tao sa bahay niya ay saka nito naisipang pumunta sa badis kaya andun ito. Nginitian niya lang ito ng nakakaloko. Nang manlaki ang mga mata nito nang makita siya. Lalo na nang makita sa may kubo si Sid. Mabilis na pinatakbo na niya pabalik ng bahay si Greco. Pakiramdam niya ay nasa loob pa rin habang pinapatakbo niya ang kabayo. Shit! Kahit katatapos lang nila ay ramdam na naman niya ang pagnanasa.